Nako, heto na po mga kabayan. Soto Ikutempa, huli ang sabwatan. Narma na. Soto walang laglag ng NBI. Himas Rea, pinalayas sa Senado. Galit lahat. Yan po ang ating alamin mga kabayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yung mga karbi natin, palike naman po muna ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po mga kabayan. At eto nga, bago po natin i-play yan mga kabayan, ito pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balik dito po sa social media. Nako, nagtaka po ang lahat at nagulat dito po sa pangyayaring ito mga kabayan, sapagkat ito pong si Trillanes mga kabayan ay natagpo ang leader, parang leader na rin eh. Ano ba talaga? Sino ba talaga ang NBI, si Vic, or si Trillanes? Kasi mas real pa si Trillanes mga kababayan. Ito, inutusan na naman po ni Trillanes ang DILG. Ang pangulo talaga, parang presidente po ang asta na Trillanes mga kababayan. Bakit po mapang presidente na ganituhin ni Trillanes ang kanyang administrasyon? Okay, sabi po dito ni Trillanes, okay? Ngayon na nakumpirma na ng si ang warrant ni Bato, please lang Secretary Junbic, aka Mr. Dragnet, sana naman hindi mo na patakasin si Bato dyan sa Senate. Ayan mga kababayan, inutusan po si Junbic Rimulya ni Trillanes. Yung NBI, sa tingin ko lang eto mga kababayan, this is just only an opinion. Sa tingin ko lang, no, yung NBI parang inutusan rin ni Trillanes mga kababayan. Ito, inutusan niya dito si si Junbic Rimulya, kaya hindi malayong inutusan rin ni Trillanes yung NBI para po sa Senado at nakipag-coordinate mga bayan kay Soto. Aray ko po Ito ngayon ang nagtatanong kung pwede bang ikot si Soto dahil sa pagpapapasok ng NBI sa Senado para astuin si Senator mga kababayan. Well, anyway, ito yung komento ng ating mga kababayan patungkol po dito. Sabi po dito, ni Fernando Trililing Buhang, Luoy Nabaya Sanes Moralisod na ibalik iya katinuan, sunod-sunuran sa buhay. Ayan na. Desperately biging ang emisary ng Malacanang sa ICC. Beware of a rabid dog. Ayan. ICC tanod ka mo. Dugi Antonio rollover. Ayan, kasi aso talaga ito si Trillanes mga kababayan. Di ron naman makapasok sa loob para kunin siya. Oo nga no. Yung NBI nga hindi nakapasok. Si Matibag, di ba? Hindi na pinapasok. Yung mga NBI lang na nasa loob na in-entertain pa ni Soto sa kanyang opisina mga kababayan. Nagkakabukingan na. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below. At eto, bago po natin i-play yung video, eto po mga kababayan, sabi po kasi dito ni Soto, we cannot allow any senators to be arrested in the Senate premises. Ayan napakagaling Pero sabi naman po dito ni Senator Alan Cayetano, yan coordinated kay former Senate President Tito Soto ang pagpasok nila NBI. Ayan na mga kababayan, huli na. Huli si Soto na nakipagsabuatan sa NBI mga kababayan. Maging si Senator Amy Marcos, ganun po ang sinabi, di ba? Na pinayagan, ni Soto at nagtambay pa sa opisina ni Senator Soto yung mga NBI. Paano na Soto may papaliwanag to? Na samantala sinasabi niya dito, we cannot allow. Hindi raw pwede hindi nila papayagan na may maarestong senador sa loob ng Senado, pero siya pala ang nag-entertain mga kababayan. Aray ko po. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Santiago, may malita ba si Soto? Hindi natin masabi, no? Pero parang ganun po ang naaamoy natin. Soto is singing another tone. Ayan. Unless there is a warrant. Ayan. Sabi po ni Plaza.
ginawang itbulaga ang Senate. Ayan na. Iba talaga ang senador kapag galing sa isang comedy TV show. Show. Galing galing talaga magpatawa. Ayan na. Means, sabi po dito, means bagong ka-group effort ng mga kidnappers si Soto. Buti na lang failed ang pag-attempt nila. At talo si Matibag kay Torre. Ayan man. Hindi nagtagumpay si Matibag. Magaling talaga si Torre, mga kabayan. Mas magaling na aso si Torre, mga karibyo natin. Isa po kay Matibag. Ayan na. Alam niya di lang sinabi dahil di siya papalitan kung 12 lang ang boto, dapat 13, pang 13 si Bato. Hindi ba timing ang plano nila? Nilabas ang warrant daw kung kailan palit ng liderato sa Senate. Kung hindi ng liderato, wala na si BP, automatic na yon, ma-impeach. Tama. Kapasok ba sila kung walang ni SP sa loob ng Senado? Yun nga, kabayan. Kaya itong si Soto, hindi natin alam kung anong niya. Ano po ang kanyang laro, no? Sabi niya dito, hindi rin papapasukin. Pero nagtambay pa sa opisina niya. Ay, nako po. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? Just comment down below. Pasadahan na po natin yung video sa Ito ang nakakagulat, viral at trending sa mundo ng social media ang di umano'y balitang ikaw pala ang dahilan kung bakit may kaguluhan. Ito ang nakakagulat, viral at trending sa mundo ng social media. Haharap ngayon sa malaking problema si Tito Soto matapos ngang kumpirmahin ng National Bureau of Investigation o NBI na si Tito Soto mismo nagpapasok sa kanila para arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Ayon pa sa official report nilabas ng ang balita ngayon sa kanilang official Facebook account, Tito Soto itinurong na nagpapasok kumano sa mga NBI sa Senado. Lalong uminit ang tensyon sa Senado matapos ihayag ni Senador Amy Marcos ang umuning naging paliwanag ng National Bureau of Investigation NBI kung bakit may mga ahente silang nagtungo sa Senado kasabay ng paglabas ng balitang may umano'y ICC warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Ayon kay Senator Amy Marcos, sinabi umano mismo ng mga tauhan ng NBI na may koordinasyon daw sila sa Senado at pinayagan silang makapasok ni dating Senate President Tito Soto. Ang nakapagtataka talagang sinasabi ng mga NBI, hindi ko naman na kayang pagalitan. Sabi nila nagko-coordinate daw sila sa Senado at hinayaan daw at kinumbida daw sila ng dating Senate President. Pinakain pa doon sa kanyang opisina at inanyayahan na doon tumambay, ani ni Amy. Ayon pa kay Amy, nagulat umano sila nang malaman na may mga NBI agents nang nasa loob ng Senado habang hinihintay umano si Senator Bato de la Rosa. Kaya medyo nasupalpal kami, sabi namin. Ba't kayo pumasok dito? Bawal pumasok dito. Nakipag-coordinate naman kami. Anong coordinate? Ipinapasok kami, inimbitahan kami, nag-coordinate kami, pinakain kami, pinapasok pa kami doon sa mga opisina, tumambay. Dagdag pa niya, batay umano sa kanyang pagkaunawa sa paliwanag ng NBI Director Melvin Matibag, naghihintay umano ang mga ahente dahil may planong pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa bandang 2:00 ng hapon. They were consulted kasi aarestuhin daw nila si Bato ng 2 p.m. So naghintay or nagantay sila before 2. Yun ang pagkaintindi ko doon sa kwento ni Matibag ayon kay Amy. Ikwento rin ni Amy na kalaunan na ipinakiusapan naman nilang umatras muna mga tauhan ng NBI habang nililinaw ang sitwasyon sa loob ng Senado. Sabi namin, pwede ba i-clear muna yung buong Senado? Umalis muna kayo dito, andito umasta yung mga NBI na kumpleto yung long arms, nagla-lockdown, binubuksan yung mga sasakyan ng mga empleyadong papasok pati yung papalabas. Ano ba ito?
Kasabi nito ay muling umugong online ang usapin tungkol sa Senate Resolution number 44 na inaprubahan noong March 16, 2026. Nakasad sa ito ang resolusyon na dapat mabigyan muna ng sapat na panahon ng isang Pilipino upang magamit ang lahat ng legal remedies bago isumite o isuko sa anumang foreign court. Protekta ng lahat ng Pilipino laban sa extraordinary rendition at bigyan sila ng makatwirang panahon bago isumite sa foreign court upang makapaghahain ng legal remedy sa korte. Git naman ni Senator Amy, kailangan pa rin dumaan sa proseso ng batas sa Pilipinas ang anumang ICC-related action. ICC, wala namang enforcement arm yan. Dadaan sa Interpol, kailangan yung ICC warrant ay dalhin sa korte ng Pilipino, aniya. End quote. Matapos So, ito pong nakikita ko ngayon mga kababayan, no? Dito po kay Matibag, no? Kasi hindi na po nila magamit si Torre. Tapos na po yung mission ni Torre, mga kababayan, no? Kay former President Duterte. Ngayon naman, ginagamit po ng administrasyon ito ang NBI, mga kababayan, para naman po kay Senator Bato de la Rosa. Diba? Yun po ang nakikita natin dito eh. Kaso nga lang, palpak po ang NBI. Diba? Eh, parang hindi talaga sila organized, mga kababayan, magtrabaho. Oh, diba? Di gaya kay Torre. Ha? Si Torre, palaban mga kababayan. Pero may mga, eto, may, sabi nga ni former President Duterte, there is always a time for reckoning, mga kababayan, at antayin nyo lang yan, mga kababayan, ha? nga lumabas ang balitang ito ay umani agad na samot-sari comment at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, very clear the ITC do not respect Philippines judiciary system and the president did not also respect the Senate office. The government must review the independence of the three branch of the government. Ngayon si Eskol Buko lang may pakana, palpak naman. ICC na naman, wala ba kayong sariling gobyerno? Ano ICC ba ang nagpapatakbo ng bansa at masusunod doon ang gobyerno ng mga walang sariling paninindigan? Kawawa ang Pinas, magpaalipin ulit sa outsiders. Well coordinated pala, hahaha, bend the law to the max. Ano ba, meron ba takot kayo mag-change yung Senate President? May tinatago at pinoprotektahan? Hahaha, hindi naman abogado yan si Tito Soto, kaya walang alam sa batas yan. Kaya lang yan tumakbo sa pagkasenador para pagtakpan yung issue about Pepsi Paloma. End quote. Bigyan natin ng reaction, opinion itong video posted by SMNI News Online. Sabi dito, NBI Director Matibag bigong nakapasok sa Senado upang suriin ang kalagayan doon. Okay, ito po ang video. So yan. Talaga dito, hindi. Nagtangkang pumasok, kailan bigong nakapasok. Anong purpose niya para pumasok? Para suriin daw ang nangyayari. Okay, so doon sa Senate deliberation, nakinig ako kanina, ganito daw ang nangyari. Yung report ng Sergeant at Arms sa bagong Senate President is, umaga pa lang,
nandun na ang mga NBI agents. Nakipag-coordinate sa Sergeant at Arms ng Senado. And then, ang Sergeant of Arms din, ininforman niya ang Senate President na by the time si Senator Soto pa. At yun, nag-usap-usap tungkol sa warrant. Hindi klaro kung meron bang ipinakitang warrant of arrest. Basta sinabi lang na may warrant of arrest, galing ba sa korte o galing sa ICC. So, ang nangyari, bandang alas 2 ata, pumasok na si Senator Bato at yun, nagkahabulan. Itong mga NBI agents na ito ay gusto nilang pigilan si Senator Bato na mag-attend sa session. Yun pala, ang mangyayari sa session ng Senado, magkukudita na. Dahil kung nagtagumpay sila, itong mga NBI agents, na napigilan nila pagpasok ni Senator Bato, edi walang change of leadership. Kaya nagpo si Kipicho, medyo napamura ng konti. Sabi niya, bilib ako sa tapang ni Bato. Isinakripisyo niya ang kanyang personal safety para ipakita lang ang suporta niya sa mga Duterte. Di ba sabi ni BP Sara, payag niya sa Netherlands na halos iniwan na siya ng mga kaalyado nila sa politika. But then, kahit kakaunti lang ang alyado sa politika, kung kagaya nitong Bato, ang alyado, okay na lang. Kaya magpasalamat tayo kay Senator Bato sa tapang at malasakit na ipinakita niya at Coordinate ka, may pinakain ka. So yan mga kaubayan, no, kung hindi pala, kaya tama lang talaga na i-contempt ito. For example lang mga kaubayan, kung pwede lang naman, di ba? Pwede bang i-contempt si Soto sa ginawa niya? Kasi pinigilan niya po no? I mean, kung hindi dahil sa kanya, posibleng, di ba? Kung hindi dahil sa kanya, posible pong hindi makaboto si Senator Bato de la Rosa. Kung hindi pala nakaboto si Senator Bato de la Rosa, wala pong change of leadership mga kababayan. Kaya malaki talaga yung kumbaga yung motibo ng pagpasok ng NBI, marahil po ay dahil din sa butuhan na yan. Diba? Pero napahiya sila, hindi po sila nagtagumpay. At nakapasok si Senator Bato de la Rosa, nagkaroon po ng pagbabago ng liderato dyan sa Senado. Kaya talaga lahat gagawin talaga nila, no? Dito makikita natin, lahat gagawin po nila para lang mapigilan. Para lang mapigilan yung pagbabago ng liderato ng Senado. Dahil alam po nila, no? Alam po ni Soto mga kaubayan na wala na talagang naniniwala sa kanila ni Pinky. Diba? Ay, nako. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dyan mga kaubayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.